mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hello po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Brother Julius po. Welcome po muli sa ating pagtatanim, pagbubungkal at pag-aani. Ang ating pong pagninilay-nilayan ngayon ay hinango natin kay Lucas, Kabanata 11, 29 hanggang 32. Sa unang bahagi po ng ating pagbasa, sinabi ni Jesus na napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng mga palatandaan. Mga kapatid, napakaraming mga palatandaan ang pinakita ng ating Panginoong Jesus noong una pa man. Nariyan po yung nagpagaling siya sa mga may sakit, palakad ng mga pilay, yung mga bingi nakarinig, mga bulag nakakita, at yung mga masasamang espiritu ay na kanyang napalayas. Pero ganun pa man, marami pa rin sa atin ang mga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian. Tulad po sa buhay kalsada, napakarami pong palatandaan, napakarami pong signs, pero marami pa rin po ang mga nagdi-disregard. Alam nang stop, go pa rin ang go. Kaya nagkakaroon po ng aksidente. Yung iba, alam nang bawal, pero tuloy pa rin. May mga signs na nga, pero yung gawain, ganun ang ganun, paulit-ulit. Ang nakasanayan na nila yung paggawa ng hindi maganda. Pero ganun pa man, sadyang napakabuti ng ating Ama. Pinadala niya pa rin ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga paulit-ulit na mga kasalanan. Kaya ikaw, kapatid, kailan ka ba huling nanalangin? Lumapit sa ating Panginoon, nagsisi at dumalaw sa kanyang tahanan. Marahil, siguro ito na yung palatandaan upang talikdan na natin yung ating mga gawaing hindi maganda, masama, mga bisyong nakakasira sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating kapaligiran. Ito na yung signs na magbagong buhay. Na kailangan mulat mo na yung mata. Dahil nasa panahon po tayo ng Kwaresma, ito na yung magandang simula. Dahil yung dumating po ay higit na dakila kaysa kay Solomon. At higit
pong pinagpapala ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nagpapatupad nito. Tayo po ay manalangin sa mga Panginoon, maraming salamat po sa muli pong pagkakataon na magbahagi ng iyong mabuting balita. Nawa po'y palakasin niyo po pong muli ang aming pananampalataya kasama ng aking mga mahal sa buhay, ang bawat pamilya ng pinag-isang puso na patuloy po naming maibahagi ang mga ganitong gawain. Amen. Muli po, maraming salamat po, Brother Julius Granada mula po sa Mary Comforter Prayer Group, Maricaban, Pasay City, sa ilalim po ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry, na nagsasabi po, never give up on your prayers po. Just hold the line and God bless us all po. Maraming salamat.